Pagkukulang sa kasalukuyan. Ako si Randolph Nagsimuwan ng Panasin. SMNI Balita Totoo. Opinion Mo, isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo, makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo, gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Ayan, alright. Isang mapagpalang afternoon po muli sa lahat ng ating mga kapartners, mga kababayan dyan out there. Kamusta po? Ayan, happy Monday mga kababayan. So, ayan no, thank God it's Monday no, another week na naman na magsasama-sama na naman tayo mga kapartner no sa ating programa. Walang ibang programang super sikat. Anong super? Ay, wala siya. Super sikat na programang Opinion Mo kung saan. Ayan, babasahin po natin ang inyong mga, kung sa Bisaya pa, nagkadaiyang mga opinion. Oo, ibig sabihin nagkadaiyang opinion, yung mga individuals opinion. Oh, may pa-English pa. Oo, yan mga kapartner. Kasi alam naman talaga natin, no, na itong programang Opinion Mo ay idinisenyo po ito para po exclusive may exclusive to mga kababayan para lang po sa inyo. Para mabasa natin yung mga hinanaing nyo sa buhay, yung mga concerns nyo sa buhay, kung meron man, o concerns nyo para sa ating minamahal na bayan. Yan, walang iba yan, kundi ang Pilipinas. Alangan ng ibang bansa tayo, di ba? Dito lang yan sa programang Opinion Mo. Ayan, samahan nyo po ako muli no, sa isang oras na naman ng katatawanan, pagbabasa ng inyong mga komento, mga kababayan. Oy, sa mga kapartner natin dyan, no, Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa lahat ng mga kababayan natin at minamahal nating mga OFWs, ayan. Damihan ba ang... Oo, hanggang sa kaya mo. Pero siguro yung kukunin lang, yung mga alam mo yung magandang basahin, no? So ano bang pinagsasabi ni ka-partner Carla? Wala, meron lang kasing nagko-comment dito. May mga questions po kasi siya, okay? So yun na nga, no, palakpakan natin yung mga kababayan natin ng mga OFWs dyan, no, na walang sawang nagtatrabaho para sa kanilang mga mahal sa buhay, para mabuhay ang kanilang pamilya dito sa bansang Pilipinas. Oy, mga ka-partner, no? Yan, nagsimula na nga po yung mga yung mga absentee voting dyan, mga voters dyan. Ayan, sino po yung mga kanina lang no, nakausap natin yung tagapagsalita ng COMELEC, si Attorney Rex Laudianco, mga kababayan, kung saan kahit nga si ka-partner Edmar naka-experience na siya, nag-vote na rin po siya kanina, mga kababayan. So meron siyang mga in-impart na mga tips siguro. Tips yung tawag doon, no? Oo nga. Kasi siya mismo siguro, pagdating sa party list, medyo kasi dumiretso siya doon sa 100 plus na number. So medyo nawala siya doon. Medyo doon po siya nagtagal. So dapat po talaga, no, paalala po natin, na i-review po natin, na huwag tayong magmadali. Wala naman siguro tayong minamadalian, no. Parang natin, i-feel natin ang moment na magvo-vote tayo, mga kababayan, kasi yun na nga po, no. Yun na yung tinatawag nating people power, kung saan yun yung time na tayo ang pipili kung sino man ang gusto nating ihalal sa nalalapit na May 12 elections, mga kababayan, at ilang linggo na lang, mga kababayan, at eleksyon na. So handa na ba, no, lahat nating mga kababayan dyan? So ito na nga, no, unahan na natin tong pagbati, no, sa lahat ng ating mga kababayan dito sa ating, wag niyo pong kalimutan pala, sorry, mag-like, mag-subscribe po kayo sa ating mga
Sa ating YouTube channel, ang DZAR 1026 at ating Facebook page, mga kababayan, ang ano nga to? Hala, hindi ko. Ang 1026 DZAR online at yung DZAR highlight news natin. Ayan, mag-comment po kayo doon every time kasi nga 'di ba yung punto de vista natin, from Monday to Friday po 'yan, naka-post po 'yan siya in advance. Kung hindi niyo po medyo po kayo, meron din po tayo sa SMNI na mga pages, yung mga programa po ang Pulso ng Bayan at News Blast. Babasahin rin po natin yung mga komento ninyo dyan, mga kababayan. So, kamusta po kayo lahat, no? Ayan, again po, Luzon, Visayas at Mindanao, for sure, lahat naman siguro kayo tapos na magmerienda. Oo, ako na lang ang hindi pa. Di ba? Oo, mga kababayan, no? So, yun na nga, paunahan na nating pagbabasa itong mga komento dito sa ating YouTube channel, sa DZAR 1026. Sabi dito ni AZ Patuinan, ayan, maayong good afternoon mga kapartners kay Duterte Pinay Loyal 28. Springtime po ngayon doon sa Beijing, China, 5 p.m. Bigyan natin to ng palakpak kasi siya nagko-comply siya sa ating mga requirements. Madaming requirements dito, no? Sa programang opinion mo, magko-comment ka na nga lang. Dami nyo pang chichiburitsi. Oo, sige lang mga kababayan, no? Para malaman po natin hanggang saan aabot ang sabi na 20 pesos na bigas. So, dumating na po yan. Oo, na yan. Magsa-start na po yan doon sa Visayas, mga kababayan. Kung hanggang saan aabot ang ating broadcast this afternoon. Ayan, kamusta po yung yung Saturday, Sunday ninyo? Huwag naman kayo magmadali. May gusto na agad basahin yung yung mga comments nila. Chill lang muna tayo mga kababayan, no? So, kamusta naman yung nyo? Ano po yung ginawa nyo noong Saturday and Sunday? Balitaan nyo naman ako kasi para malaman mo lang nagbabalita sa akin. Oo. Kamusta kayo doon? Nakapagpahinga ba kayo sa loob ng 2 araw? Yung mga iba hindi kasi nga, yun yung time. Kahit sinasabi nila, me time yan. Hindi, meron kasi mga household mga ginagawa like namamlansya, naglalaba, may iba Saturday. Sa amin talaga usually po doon sa Cebu, doon kung saan po ako ipinanganak, yung province ko po, Cebuana. Every time Saturday mga kababayan, yun talaga yung namin, laba day. It's time na maglalaba, maglaundry. Actually, 1 araw kulang lang sa daming labahan. Oo. 'Di ba? Minsan pag Sunday naman, syempre, magsisimba ka ng morning, but later in the afternoon, yun mga kababayan, nagpa-plansya na po kami ng mga uniform na susuotin pagka Monday. Pero pagdating sa Monday, may Monday, di ba may sinasabi tayo morning sickness? Ako may Monday sickness din. Pagdating sa Monday, hindi ko talaga alam, medyo hirap na hirap bumangon sa Monday. Oo, pero kailangan nating pumasok kasi may pangarap tayo. May pangarap. Alright, mga kababayan, ito habol ko lang bago po natin basahin ang ating punto de vista this afternoon. Sabi dito ni Crescencio Prado sa DZAR 1026 po ito sa live natin. Mapagpalang hapon ng Lunes. Ayan, watching from Las Piñas City. Oy, magandang hapon dyan sa inyo. Sa mga taga Las Piñas, kay Neri Eugene watching from Hong Kong. Solid PDP laban, vote straight, block voting. Ayan. Si Arzelia Zenea, good afternoon muli SMNI, DZAR 1026. Sa lahat ng mga viewers, listeners, and subscribers, God bless you all. God bless din sa iyo. Okay. Sabi ni Duterte Pinay Loyal 28, wala pong day off. O wala ang day off, no? Sige lang, laban lang tayo sa buhay. Sabi dito ni Remedios Asuncion Rescator, happy birthday po Pastor Kibuloy, mabuhay po. God bless po. Belated birthday na to mga kababayan, no? Nung April 25. Sabi naman dito ni Arcelia Zenea, matindi kasi ang mga magnanakaw sa gobyerno. Matindi rin ang taas ng bilihin. Ang sahod mababa. Oo. Kaya talaga maraming ang magsasabi na naghihirap yung Pangulo. Ito nga 'di ba? Kasi sabi nga dito ni Duterte Pinay, walang day off pero daw walang day off pero merong Monday sickness, Tuesday sickness. Totoo talaga. Hindi ko talaga alam. Honest, lang to may pa-honest pa. Parang pagdating talaga sa Monday, parang hindi mo alam bigay. Pero pinaka-favorite natin no Friday. Kaya nga pag Friday, thank God it's Friday. Ayan, mapapa-hooray ka kasi Friday na.
Pero hindi mo alam, may trabaho ka pala bukas. So, di ba mga kababayan? Yun na nga, no? So, wala lang paano, patawa-tawa muna tayo ngayon kasi medyo seryoso ang ating punto de vista this afternoon mga kababayan. Kasi para sa akin, it's not just about Philippines anymore, no? Kumbaga, may ibang bansa na ang ayun ang tawag niyan, kung na-appeal na ba, may ibang bansa na hindi ko nakalimutan yung Tagalog nun, 'di ba? Yung parang nasa na siya ba, nasa circle na siya kumbaga. Alright, no? So, wag na tayong magpatagal-tagal pa. Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ayan, ano ba ang ating punto de vista this afternoon? Punto de vista ng bayan. Ayan, ang ating punto de vista this afternoon, mga kababayan, is naniniwala ka bang manghihimasok ang China sa nalalapit na eleksyon sa Pilipinas? Anong tingin nyo dito, mga kababayan, no? Oo. Bakit nga ba ito? O bakit nga ba natin to naging punto de vista this afternoon? Actually, last Friday pa ito, di ba? Pero nagkaroon kasi tayo ng pre-show, no? So, sa mga activities din. Lalo na ngayong election, kaya ito, no? Dumadami po talaga yung mga nagko-comment with regards to this, mga kababayan, no? So, para sa inyo, ano po yung masasabi nyo? Mag-commento po kayo. Ibigay nyo po ang inyong opinion regarding dito, kung talaga bang manghihimasok ang ibang bansa, specifically yung China sa nalalapit na election, ha? Isipin natin, pa-shoutout kay ka-partner Regine. Hindi kita nakakalimutan. Complete attendance yan siya from Monday to Friday. Okay, no? So, yun na nga mga kababayan. Isipin po natin, ha? Ilang weeks na lang, ilang tulog na lang mga kababayan at election na. Para sa akin, isa to sa most exciting part as a Filipino citizen, mga kababayan. Lalo na po sa mga nararanasan natin ngayon dito sa Pilipinas. Before, parang hindi natin to, ako lang sa akin lang, parang hindi ko siya medyo parang binibigyan ng diba? Ang pangit ang halaga, kumbaga. Pero ngayon, mga kababayan, nafe-feel na talaga natin, parang pinupukaw na po talaga yung makalamnan natin na, kailangan na nating kumilos, kailangan na nating ano ba dapat natin gawin, ha? As a Filipino people sa mga hinaharap natin ngayon dito sa ating bansa. Kasi mga kapartner, no, may mga ulat na ang China ay posibleng manghihimasok sa darating na 2025 midterm elections ng Pilipinas. Ayon po yan sa mga opisyal ng gobyerno at mga eksperto. May mga indikasyon ng foreign interference, particular mula po yan sa China na maaaring maglayong impluwensyahan ang kinalabasan po ng halalan. Ito naman po yung naging alegasyon po niya noong April 2025. Ipinahayag po ni Senator Francis Tolentino sa isang Senate hearing po na may mga ebidensya na nauugnay sa Chinese Embassy sa Manila sa operasyon ng mga troll farms na naglalayong mapagkalat ng mga disinformation at magsulong ng mga kandidatong may pro-China po na pananaw. Ipinakita niyang isang cheque mula sa Chinese Embassy. Nakita ko yung pinagawang malaking cheque, no? Na umano'y ibinayad sa isang local na marketing firm para po sa mga online operation. Bilang tugon, inutos din po ni Pangulong Bongbong Marcos na ang isang masusing investigasyon with regards to this upang alamin natin ang katotohanan. Kasi ito nga, no, sa likod po ng mga alleged po, ibig sabihin, allegation po ito, ayon po yan kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro. Ito nga, basahin ko lang to siya kasi nagkaroon din ng press briefing po with regards to this, mga kababayan, no? Kasi merong isang media na nagtanong po doon sa press con, kasi meron naman talagang press con yung Office of the President, mga kababayan, no? So, yun yung tanong na banggit nga ng National Security Council na meron talagang indications, kumbaga may mga palatandaan, kumbaga, that China has been trying to interfere with the midterm election. So, tinanong ito sa Palace, how concerning is this for the Palace? Sagot din po ni Presidential Communications Office Undersecretary Castro, PCO. Ito, sabi po niya, and I quote, ito po ay talagang nakakaalarma at paiigtingin pa po natin sa utos na rin po ng ating administrasyon
na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. Alam nyo, pag naririnig ko ito mga kababayan, in my own, own opinion ko to. Siyempre, hindi lang naman opinion nyo yung babasahin ko, no? Opinion ko din, di ba mga kababayan, no? Na mapapaano ka talaga, no? Hindi mo alam, parang iba-iba na yung lumalabas. Hindi mo alam kung ano yung mga, kumbaga yung mga tinatakpan, kung ano, ano po yung mga reasons. Kumbaga malalaman mo talaga na, parang ano bang meron? Bakit naglalabasan na naman toong ganitong issue? Oo, para siguro kasi parang hindi ba natin alam kung alam na ba nila kung sino talagang mananalo sa eleksyon. Kaya kumbaga, sa akin lang, no? Gawawa na lang tayo ng ibang reasons dito, para ano na lang, no? Pero sa tingin natin no mga kababayan, no, ano ba yung ano natin, ano po ba yung masasabi natin dito, no? And then ito pa, sabi naman din, may media pa rin nagtanong na meron pa ba tayong mga karagdagang impormasyon aside po doon sa mga impormasyon ng National Security Council. So ano yung mga indicators na nakikita natin na possible ngang nakikialam sila? Yun yung tanong ng isang media. Sabi ni Yusek Claire Castro na sa ngayon po, and I quote, no, sa ngayon po, ang sinabi po sa atin ay paiimbestigahan po muna para malaman natin kung ano pa po ang mga detalye dito at kung ano pa po ang napapaloob sa mga ganitong klaseng pangyayari. So ang iba po mga detalye ay maaari po nating matanong or aming kakausapin muli ang National Security Council. And tinanong po ba, tinanong din ng isang media kung ang itong concern ay naipaabot na ba sa presidente. Siyempre nga, being the President of the Republic of the Philippines, di ba mga kababayan, no? Sabi din ni Attorney Claire Castro, and I quote, dahil nga kahapon, ito nangyari, nagkaroon ng pag-iimbestiga, nakarating na po ito sa Pangulo, kaya po kailangan po talaga na maagaran o mas malaliman ng pag-iimbestiga, mga kababayan, no? So with regards to this, ano naman din yung reaction ng China, no, hinggil dito? Which is pinabulaanan po ng Chinese Embassy dito po sa Manila ang mga accusations. Tinawag itong politically motivated, no? Na naglalayong manipulahin ang opinion ng publiko para sa pansariling o self-interest ng ilang kandidato. Yun din po sa kanilang statement, and I quote, wala kaming interest na makialam sa halalan ng Pilipinas, no? So yun na nga mga kababayan, no? So yung mga ginagawa ngayong hakbang ng gobyerno para bigyan ito ng pansin itong ganitong klaseng issue, ang National Security Council ay nagbigay ng babala tungkol sa posibleng foreign interference mga kababayan sa darating na halalan. Kabilang ang mga cyber attacks at disinformation, inatasan nila ang DICT o yung Department of Information and Communications Technology na maghanda laban sa mga posibleng pag-atake sa mga sistema ng halalan. And ang COMELEC naman ay nagsagawa din po sila ng mga hakbang para tiyakin din po ang seguridad sa mga sistema ng halalan. Kabilang ang mga pagsasanay at pag-audit ng kanilang mga IT infrastructure upang maiwasan ang mga posibleng cyber attack. So ito mga kababayan, no, as a Filipino mga kababayan, sa bilang botante, no, ano po yung masasabi nyo dito? Kasi 'di ba, masasabi ba natin, is this really politically motivated o meron naman tong mga mga pakana naman o mga palabas na naman kasi meron na namang mga issues na dapat tugunan o ano ba? So, para po sa inyo mga kababayan, no, naniniwala ka bang manghihimasok ang China sa nalalapit na eleksyon sa Pilipinas? At dahil dyan, basa-basa tayo mga kababayan. No? Dito muna tayo sa ating live, sa ating DZAR 1026 kasi baka magtampo. Okay. Sabi naman dito ni Gemma Blanca Flor, magandang hapon Miss Carla, maulan dito sa Johor, Malaysia. Uy, sa mga kababayan natin dyan sa Johor, Malaysia, magandang hapon po sa inyo. Kay AZ Patwinan, saang nuno sa punso kaya kinuha ng mga marites yung panghihimasok ng China sa ating halalan. Okay. Sabi ni Duterte Pinay, bawal magkasakit, walang balita dito Miss Carla. Okay. Pero love ng China si PRRD. Okay, sabi naman ni Emma De Castro, ay hello Emma De Castro, ngayon ka lang kita nakita ulit, no? Hindi na ganun nga sa'yo nagparamdam ulit. Okay, good morning everyone, sorry late ako, it's my kapanganakan, daming tawag sa messages kaya late ako. Ay, napaka-busy naman ni Emma De Castro. Okay, sabi ni Kyoko Sudu, yes, nakaboto na ako, Duterte 10.
diba? 12 senators po yan sa mga kababayan at isang party list. Okay, dito na tayo sa ating muna post sa DZAR 1026. No? Marami na nagpo-post dito. Sabi ni Danny Perlas, hindi. Maaring nagmo-monitor sila ng kaganapan dahil sa epekto nito sa mga polisiya nila. Sabi naman dito ni Hyacinth, hindi ang China baka ang US pa. Sabi ni Benny Miranda, malamang CIA hindi China lalo na may tensyon sa tariff at Taiwan. Sabi naman ni Zoe Lo Pyongpyang. Tama ba? Ay mali pala. Payong ngayong. EU and US is the only interested party to our election process since then. Sabi naman dito ni RC mga kababayan, hindi. Okay, sabi ni Arnel Deloso, hindi madaling ma-trace ang code ng iba't ibang bansa pero kung US, Europe, pwede pa, may kasabwat. Okay. Sabi naman ni Rodel, hindi baka yung mga kano pa, sila lang naman, okay, nag-i-interfere sa ating bayan dati pa. Sabi naman ni April, no, Europe pwede pa mukhang nabudol. Okay, sabi ni Monarch, kahit ano pang himasok if ikakaganda halimbawa sila ay private na tagabantay ng boto, ayos yun. No other motive. Okay, sabi naman dito ni Kirk, USA will meddle, not sure with China. I mean, China is not the enemy, I think. Okay, yun po yung nila opinion. Binasa po natin yung mga opinion. Baka sabihin na naman, Okay, sabi naman ni Manny Castillo, 4 na strategy ang ginagamit nila. Yung number 1, pinakamalinis sa lahat at walang bakas ng kahapon. Uy, parang yung kanta yan, yung walang bakas ng kahapon. Sabi ni Samson, hindi dahil diversion lang yan ng alyansa, dahil alam nilang tagilid sila sa mga tao at gagawa sila ng issue at papausukin nila to charge disqualification candidates from PDP laban at ang gagamitin ulit na may power to disqualified candidates ay ang COMELEC. Ito yung plan B nila. O, ito yun yun yung kay Samson. Sabi naman dito ni... Okay, sabi with my reply kasi dito si Laban OFW, tama kaya kung sino-sino isinisisi nila. Okay, sabi naman dito sabi ni Rosemary Gono, hindi diversity baka sa US at EU na uunang makialam. Sabi ni Christopher, desperado na ang alyansa, alam nila bagsak na sila. Okay, sabi naman ni Hernando Evangelio, ano ba yung tanong na walang kwenta? Anong pakialam ng China sa Pilipinas? Sorry naman. Tatanong lang kami Sa Pilipinas sila nga hirap na ang ekonomiya. O Hernando Evangelio, nagtatanong lang po natin kasi pinupulsuhan po natin kung ano ba yung mga opinion o ano ba yung mga komento, mga kuro-kuro o mga masasabi ng mga taong bayan with regards to this. Chill lang tayo, okay? Sabi ni Ryan Montilla, gawa-gawa lang nila yan. Sabi naman ni Dwarf, mga... Okay, sabi naman ni Neat Skiltar, hindi gawa-gawa yan ng mga supporters ni BBM at ni wala ko sila sabi ko lang Okay, sabi ni Adelina Azarcon, hindi baka yung ibang bansa alam nyo na. Okay, dito naman tayo sa ating Facebook mga kababayan sa Pulso ng Bayan. Sabi ni Norman William, ito medyo mahaba-haba to si Norman. Kung titingnan mula sa ibang perspektibo or perspective, maaaring hindi panghihimasok kundi pakikiisang intensyon ng China sa patuloy nitong ugnayan sa Pilipinas. Kabilang na sa panahon ng eleksyon, sa modernong panahon, normal na ang interes ng isang bansang kaalyado sa political stability ng kanilang mga kasusyo, lalo na kung may matibay na relasyon sa kalakalan at seguridad. Maaaring ituring na positibo ang interes ng China lalo na kung ito ay naglalayong magpatuloy ang kooperasyon at kaunlaran sa rehiyon. Ang suporta sa mga kandidatong bukas sa dialogo at pagkikipagtulungan sa China ay maaaring magbunga ng mas maraming oportunidad sa kalakalan, infrastruktura at teknolohiya na makikinabang ang ordinaryong Pilipino. Sa halip na tingnan agad ito bilang banta. Sa halip na tingnan agad ito bilang banta. Maaaring isipin na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin para sa kapayapaan at pag-unlad sa Asya. Grabe naman tong lalim naman ng Tagalog ni
O, sa dulo, ang mahalaga ay kapakanan ng bansa at kung may positibong kontribusyon ang isang dayuhang bansa tulad ng China, dapat natin itong tanggapin ng bukas ang isip. So, ang gusto po niya, in short, na ipahiwatig or ipaalam sa atin is ni Norman William is yung panghihimasok ng China sa nalalapit na election para sa kanya, it's really a good thing. O para sa kanya is pagpapatibay ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. So yun yung gusto niyang ipaalam. Sabi naman dito ni Ibanez, dapat lang magiging mapagmatyag ang China, lalo na nasa gobyerno mismo ang mga wow, Mr. Chair tayo. Ito yung paalala natin paulit-ulit na paalala natin dito sa opinion mo. Ako, sasabihin ko, hindi ako nagkulang. O tama, paulit-ulit para na nga akong sirang plaka dito, no? O, yun na nga sa lahat ng ating mga minamahal na mga taga-comment dyan, mga bibigyan ng opinion, ayan. Wag lang po tayong magmura, wag po tayong ipanatili po natin yung parang kumbaga chill lang po tayo, no? Alam ko na medyo yung iba nanggagalaiti na sa galit kasi dito nga nagbabasa ako, mas meron nang nagmumura o meron na parang gusto na nilang parang may gusto na silang gawin pero wag po mga kababayan yun. Yung gusto po natin gawin po natin yan sa nalalapit na May 12 election, no? So ilang linggo na lang. Oo. Oh, yun na yung time, yun na yung natin, yun na yung panahon natin mga kababayan. Oh, meron nga dito, no, so wag po tayong magmura tapos refrain po natin, no, sa pagsabi ng mga hindi ka aya-aya, hindi ka nais-nais ng mga o kasi minsan nadediretso ko yung pangalan mga kababayan. Alright, sabi naman ni JT Gonzales, walang nanghihimasok sa elections, mga pakana lang yan ng mga nakaupo sa gobyerno para magkaroon lang ng issue at matakpan ang mga planong pandaraya at kagatin ang mga mainstream media para meron lang maibalita at lalabas na sila ang matino. Tingnan mo ang resulta ng overseas voting, merong issue ng maling resulta. Ibinabalita ba nila? Oo, mga kabayan. Yun yung mga yun yung mga tanungan, yun yung mga concern talaga ng mga OFW mga kababayan sa online voting. Oo, sabi naman dito ni Mel Patriaca, dito pa rin to sa Pulso ng Bayan Facebook page, no? Para sa ating opinion mo, sa ating punto de vista this afternoon. Sabi niya dito, LOL. Alam niyo yung LOL? Laugh out loud. Panahon pa ng ninuno natin even before the Spaniards came and colonized us, walang ibang pakay ang China kundi makipag-trade ng kalakal o produkto. Kung meron man mahilig mangialam sa policy ng ibang bansa, walang iba kundi ang bansa na tinuturing ang sarili na pinakamakapangyarihang bansa. Bansa na nagmula din naman sa pananakop ng mga Europeans sa lupain ng mga Native Americans at ibang parts ng Latin America. Sa laki ng China at sa dami ng population nila, napakadali nilang gawin yun kung gugustuhin nila. Okay. Ito na nagbabasa ako, napakatalino. Bigyan natin ng palakpak ng mga Pilipino. O, diba? Kasi kanya-kanyang analisa na lahat o, diba? Pag may mga pumutok na mga issue dyan, lahat ng mga Pilipino may say talaga yan. Hindi talaga pwedeng walang say yan, mga kababayan. Kaya nga, di ba, meron akong nabasa or nakita ba yun, no? Doon sa Facebook page, while browsing, mga kababayan, na yung mga Pilipino, hindi na natin kailangan ng mga political analysts, mga strategists, ano pang tawag dyan. Kasi the Filipino itself, marunong na talagang mag-analisa. Marunong yung mag-analyze ng mga bagay-bagay, lalo na sa usapin ng mga kapartner yung mga ekonomiya o diyan yung mga with regards na sa ating concerning dito sa Philippines, sa bansa natin, yung West Philippine Sea, yung mga geopolitical, di ba? Matagal na. Oo. Sabi naman ni Davy Rachel, mga kababayan, gustong-gusto ko lalo kung yung expertise nila magbantay sa boto ng walang dayaan. Ang gobyerno ngayon ay very low sa trust. Wala nang tiwala ang mga tao dyan. Fair play lang po sana. Yun yung panawagan ng mga taong bayan na sana
ngayong nalalapit na eleksyon, patas na labanan talaga ang mangyayari. Okay, let's pray mga kababayan, no? Wag tayo, yun yung pinaka-concern, no? Na parang ano sa paano pa, how can I say this in Tagalog or English? I mean like, paano ba ito i-construct sa Tagalog? Kung sa Bisaya pa, samtang nagkaduol ang eleksyon, habang papalapit ang May 12 election, parang dun din, parang kumakabog yung puso ng mga kababayan natin, no? Kasi yun yung may halo-halo parang mixed emotions siya kasi may kaba, may takot. Kaba, bakit? Kasi baka, yun nga, kaba at takot kasi nga baka dayain ng eleksyon. Yun na, tanong lang din naman yan, no, mga kababayan. So, yun lang yung ano natin. Bumoto lang tayo, i-review po natin kung sino po yung gusto nating iboto, vote straight, kung sino man yung napupusuan natin ng mga senators, ng mga uupo sa kanilang mga upuan. Yan, oo. 'Di ba? Na alam natin na may puso talaga para sa mga mahihirap, may puso talaga para sa sambayan ng Pilipino, yung magtatrabaho talaga, hindi. Alam niyo na. Yung magtatrabaho talaga, yung totoong trabaho talaga, yung ayaw ng ayaw ng korupsyon, ayaw din sa mga corrupt, of course, 'di ba mga kababayan, no? Doon tayo pumili tayo ng mga mga senators na they call themselves leader. They will not call themselves as politicians. Oo. Doon tayo sa mga leader na may nagawa na, may magagawa pa. Oo, 'di ba? Minsan kasi we cannot blame also the Filipinos kasi meron kasi magbutor-butar pa ko. Gapo pagbag-o gyapon sa Pilipinas, mura gyapon sitwasyon, mata gyapon ka gutom ra gyapon ana. Pero mga kababayan, no, ito lang po talaga isipin natin. Bakit ba talaga naghirap ang Pilipinas ngayon? Bakit nandito ngayon? Bakit nandito ang ano ba? Nganong ginani ang estado sa Pilipinas ngayon? Oo, yun yung ano diyan. Sino ba yung mga binoto natin noon? Ang tanong diyan, nag-background check ba tayo? Tinanong ba natin kung may nagawa? Sabihin na natin yan, tagal-tagal na yan talaga. Nanginit na yung upuan niya ba? Oo. Why don't we try na iba na alam natin na ngayon pa nga lang campaign election, pag naririnig mo yung mga sorties, mga plataforma, kumbaga, klaro ba, may clear platform sila sa Pilipinas. At saka, hindi lang sila puro lip service. Hindi lang yan sinasabi nila kasi election day, maraming pangako, maraming gustong ibigay, pati buwan gusto ibigay. Ayan. Pero masisense mo talaga at madidiscern mo talaga sino talaga yung mga senatoriables, mga kababayan, na may, yung kumbaga, ready talaga siya magserbisyo and expecting without any in return. Diba? As the past administration, mga kababayan, as we've experienced, gaano ka-safety, gaano kaganda yung past administration. Ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, maraming nakakamiss nun, maraming gusto namin bumalik si Tatay Digong. Yung iba umiiyak pa. Pag nakikita si Tatay Digong, starstruck, parang heartthrob, diba? Oo, yun yung gusto natin. Namimiss natin yung ano niya, yung anong tawag niyan, yung sabi sa pamaagi bitaw. Oo, namimiss natin yung gusto natin yung umulit. Alam naman talaga natin anong sitwasyon ni dating Pangulong Duterte ngayon, mga kababayan, di ba? Napakaklaro naman. Oo, tsaka wala naman din talaga sa batas ng Pilipinas na pag once natapos ka na sa 6 years ng termino mo being the President of the Republic of the Philippines, hindi naman pwede bumalik. Wala pa naman tayong batas na ganun, di ba? So ngayon, doon na lang tayo, mga kababayan, kung sino yung gusto ni Tatay Digong, di ba? Kasi sino yung mga kaibigan, loyal talaga na friendster talaga ni Tatay Digong simula doon pa, in good times, in bad times, sino yung mga dekada na kaibigan ni Tatay Digong na kahit anumang nangyari, kahit kailan, hindi talaga iniwan si Tatay Digong. Yung masasabi, yun talaga yung tinatawag nating true friends. Oo. Diba, mga kababayan? So, nasa atin yan. Nasa sa inyo yan. Nasa ating mga kamayan.
yan yung ballpen natin dyan sa ano, pag nagboboto tayo sa COMELEC, mag-isip po talaga tayo mga kababayan, no? Sabi nga nila, di ba? O, wag tayo. Ngayon, marami nang paandar, marami nang lumalabas. Oo. Ang dami ang dami na namang mga means and ways mga kababayan na lumalabas para, hindi ko alam ha, para pabanguhin yung mga pangalan nila or parang ano, ang tawag niyan, para kunwari, maano na naman tayo. Ayoko na sabihin. Alam niyo na kasi pag sinabi ko yung word na be, alam niyo na yan mga kababayan, no? Pero ito ha, ito naman talaga kasi ang nangyayari. 'Di ba? So, yun lang yung ano natin, 'di ba? Ngayon naglalabasan, yung mga promise nila ngayon lang naglalabasan. Sa Visayas lang pa jud. O hindi mo alam. O kanina lang, 'di ba? Yung one of my family member dyan sa Cebu, oo. Nakatanggap daw siya ngayon ng ayuda. Oo. Hindi ko alam. Pumila lang siya. Kasi sabi niya, nilista lang yung pangalan ko. Pumila ko. Sabi ko, ano na naman yung mga tactics dyan. Pero, in fairness na mga Pilipino, tatanggapin nila yon kasi alam naman nila pera. Hindi naman yung pera sa politiko yun, pera ng taong bayan. Pero alam na nila kung sino ang iboboto nila sa nalalapit na eleksyon, mga kababayan. Alright, dito nga no. Okay, balikan natin itong mga komento dito sa ating live sa DZAR 1026. Sabi ni Vian, US deep state po yun, iba sa US government. Sabi ni Brando Feniza, maadjong hapon kanatong tanan. Fake ko sa video, taga Bohol to. Kay Arcel Zinea, hindi ako naniniwala dyan na maniniwala ang China. Sabi ni Brando Feniza ulit, wala na sa hulog. Okay, sabi ni Tife, sige, ano pa? kay Janeline Makiling, lingaw kaayo maminaw. Pag Bisaya, jud struggle is real, laban jud, ma'am. OFW. Oo, minsan nga pag nagtatagalog ako, no, tapos sinisikap ko magtagalog ba, pag natatawa talaga sila sa akin kasi hindi talaga, tawag niyan? Hindi talaga ano yun? Bakit nag-send? Hindi talaga, ang tawag niyan, hindi talaga medyo, magaling. Pero, bakit si VP Sara nga nakakatuwa eh. Yun yung kay VP Sara, nakakatuwa din siya pakinggan kasi sinisikap din niya. Pero magaling din naman si VP Tagalog. Alright! Dito tayo kay Doc Bon. Okay, sabi niya, sa tingin ko hindi. Ang iniisip ko yung mga vote counting machine na kahina-hinala. Pag binoto mo si Juan, ang lalabas ay si Pedro. Ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo, delikado ang may hawak ng makinarya sa botohan. Sabi naman ni Glenn Marte, hindi lang naman China, pati mga puti noon pa yan, deadma lang sila sa puti sa China. Sa China lang sila nakatoon. Syempre, ang dulo nito, Duterte na naman. Sabi ni Dio Badike, maniniwala ko kung ang commissioner ay Chinese at hindi sa pangunguna. Okay. Sabi ni David Balquin, ang akin hindi nanghihimasok ang China. Mayroon, di ko na. Wait lang ha. Ang alegasyon sa kanila dahil mula pa ang Chinese people may negosyo na sa Pilipinas. Yan. Nagising tayo na marami ng Chinese na negosyo ang hanap buhay sa bansa natin. Sabi naman ni Boy Ayuban, di balik tayo sa manual counting para magkaalaman na puro kasi duda ang gobyerno ngayon. Pero kung tutuusin sa kanila nang galing ang pandaraya. Sabi ni Keith Orion, bakit pa pag-aaksayahan ng China ang Pinas? Sobrang yaman na nila. Baka fake news lang yan. Gawa-gawa ng kanilang bakuran. Sabi naman ni Jobski, yes, na-dream ko sila last night with our military. Uy, naka-dream siya. Okay, sabi naman ni Louis Costillas, for what reason namang himasok ang China sa eleksyon? Hi! May ganun siya. Hi! Palabas lang yan ng ibang senator candidate para sabihin nila na kailangan nilang protekta ng sovereign ng bansa. Kaya tatawagin silang pro-Filipino daw at anti-China. Garapalan moves again. If pro-Filipino ang mga candidate na ito, bakit wala nang iingay sa kanila nang kinuha ang pondo ng PhilHealth at ibang ahensya ng gobyerno? Paglutsay sa bilyong-bilyong pondo sa pamamagitan ng ayuda. Let's be realistic, huwag masyadong maniwala sa ganun. Pati anti-China daw at pro-Filipino pero wala namang ginagawa. Huwag mambudol. PDP vote straight dapat. Okay, sabi naman dito, hindi ko alam kung ano to siya na parang iba yung words niya. Okay, sabi naman dito ni
Yun nga, yung parang Chinese ano. Dinadivert na naman nila sa China kasi booking sila sa Panda Diet. Tapos ending sa Duterte na naman, isisisi. Okay, sabi naman ni Kenneth Ramirez, walang time ang China sa isang country na di alam ang sariling dugo at pagkakakilanlan. Sabi naman dito ni Gay Kalimbas, possible na-hack nga ng China ang Office of the President pero ngayon, what for? Okay, sabi ni Ana Sapid, yes, para maprotektan ang mga boto kaya may dayaan talagang mangyayari. Sabi ni Alexander Can, mga kababayan, gawa sila ng isyo anong pakialam ng chikwa sa takbo ng politika sa atin. Wala silang pakialam. Comelec ang bantayan, malamang may niluto silang hocus-pocus itong darating na eleksyon. Baka maulit-uli sa panahon noon ni... Okay, may mention po siya dito mga kababayan. Sabi naman dito ni Kim Pronton Zhang Lu, ano na namang pakialam ng China sa atin kung tutuusin talampakan lang ang abot ng sistema ng Pinas. Sus, feeling special. Uy, Pinoy tayo pero aminin nyo man sa hindi, tayo yung bansang mababa ang tingin sa atin ng lahat. Mahina at lalong-lalo na mahirap pa sa duka. Tingin nila sa atin, hindi lang China kundi lahat ng bansa. Imbis tong gobyerno na to gawa ng pagbabago, kanya-kanyang okay lang yan, laban lang. Sabi naman dito ni Pipita Carvajal, the influence can only happen if the government allows it. Given RP China relations as a US interference is more likely. Sabi naman ni Milay Luzada Similia, i-trigger na po ang mga tao about anang China na aman gani taga-EU mag-obserba kuno kana mo klaro nga nung giimbita sila sa gobyerno rason sila ray nahibalo. Oo. Yun Bisaya. Parang tinitrigger lang tayo mga kababayan in this news, no? Okay. So parang sinasabi nila na naaman meron daw from EU mga kababayan na mag-oobserba daw. Oo, so inimbitahan sila ng gobyerno dito sa Pilipinas pero hindi natin alam kung anong reason bakit sila nag-imbita ng isang dayuhan dito sa Pilipinas. Okay. Sabi naman dito ni Roland sa Baybay, scapegoat nila yan. Alam nila tagilid kandidato. Kaya gagawa sila ng kwento. Sabi naman ni Maria V, hindi po. Sana lumaban lang ang alyansa na patas walang dayaan na magaganap sa eleksyon. Okay, yun talagang concern ng ating mga kababayan, no? Alright, sa ating mga dyan sa live, no? Yan, mag-comment lang po kayo mga kababayan, no? Sa inyong komento kung talaga bang manghihimasa ang China sa nalalapit na eleksyon. Okay, sabi ni Escobar Manilio, hindi lang China at pati mga puti at isama na nila pati ang Netherlands kasi desperado na sila kasi na manalo pa. Ano daw? Kasi mananalo pa laban taga Duterte. Okay. Gets niyo ba? Hindi ko rin mag-gets yung sinabi. Alright, sabi ni Francis Gutang, propaganda na lang yan ng Team Alyansa. Kumbaga last card na lang nila yan. Panghuli yung 20 pesos per kilo ng bigas. Wala na eh. Finish na. Oo. Sabi naman dito ni Nico Ortiz de Vera, kagaya ng 20 na bigas, isa na namang walang kwentang taktika. Yun nga, actually, tinanong ko din yung mga, mga kabagang doon sa Cebu, kung nag-start na ba yung distribution ng 20 pesos per kilo na bigas. Wala pa naman eh. Meron akong nabasa, if I'm not mistaken ha, May 1 or May 2 possible sila mag-distribute ng 20 pesos per kilo na bigas. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit sa Visayas lang? Hindi ba nagugutom ang Mindanao? Hindi ba nagugutom ang Luzon? Hindi ba kami nagugutom dito sa Makati, di ba? Oh? Yun yung mga tanungan dyan mga kababayan. No? Well, sabi naman din, no, ng palasyo, dapat nga daw matuwa tayo kasi nga na-achieve na yun. Oo nga, natuwa naman kami. Kasi yun naman talaga yung pangako. No? Especially I'm from Visayas, natutuwa ako dyan. Pero hindi pa natin alam at saka tinanong ko pa akong ipakita ko anong klaseng bigas yan. Oo. Kasi yun yung natin sana din no, muna sila, mag-budol fight muna sila dun sa palasyo. Yung 20 pesos kilo, yun yung gagamitin din nila. Kasi minsan kasi itong mga Pinoy, hindi sila kumikilos hanggang hindi mauna yung leader. Ano to? Sana, ano daw?
Alright. Okay, dito tayo ulit sa ating Sabi naman dito ni June Oliver Arcala Claros. Uy, bakit ganito? Palusot. Paano kasi di na kinakagat ang fake news? Ngayon, China naman. Funny. This admin nowadays, puro mga clown. Sabi ni Neil, sino bang tanga ang nakakaalam sa ibang problema? Sabi ni Marga Marasigan, hindi, bakit kasi sila makialam dito sa Pinas? Haka-haka nyo lang, bakit makialam sa eleksyon natin? Anong makukuha nila? Ayan, sabi naman ni Baby Ku, kasalukuyan na admin ang nakakaalam niyan kung may nanghihimasok o wala kasi sila ang nasa posisyon ngayon. Sabi ni Ramirez Quentin, bago tayo tuluyang magtapos ng habol natin itong mga komento, naghanap, pa-shoutout naman ni kapartner Desi, kanina pa dyan, siguro naghahantayan siya ng isa-shoutout, hi, oo. Kamusta naman yung mo dyan? Pagtatabay naman. Sabi naman dito ni Andrea, Europe nga nang hihimasok. Imagine, 72 puting mag-observe sa election. Para puro na lang kayo China. Di nyo sisihin may sinasabi ilang beses nakipag-meet yan sa China. Panahon ni Pinoy, tinatanong siya ni Enrile, ano pa kanya sagot niya? Di niya sabihin during hearing in Senate. Search nyo sa YouTube. Inutusan niya, mag-search daw kayo. Sabi naman ni Edward Oclaret, bakit hawak ba ng China ang COMELEC? Okay, alam nila tagilid sila kung anong multos na sarili nila nakikita. Okay, mga kababayan, ito, sabi naman ni Laila Santos, hindi busy ang China para yumaman, lalo na ang bansa nila, di tulad sa Pilipinas. Galit ang kapitbahay mo kapag umangat ang buhay mo. Ayan. Sabi naman dito ni Eric Paras, walang problema basta sa PDP side lang sila. Okay, sabi ni Michelle Biara, patawa parang wala akong matanda na nakialam ang China since many Philippines election seasons ago. Sabi ni Jessica, kita daginuton, feelingon rakaayo mo no. In Bisaya, parang parang expression yan sa kita daginuton, parang tayo talaga ang pagkaaksayahan nila ng panahon, 'di ba? So mga kababayan, no. So sabi ni Aiza Daniel, etchos lang yan, okay. Sabi naman ni Rizel Agswal, I think the admin is hallucinating. So yun na mga kababayan, no, patuloy lang po tayo, no, sa paggawa ng kabutihan, pag-spread ng good vibes mga kababayan, no, kasi alam talaga natin, yun nga, yung mga nababasa natin, bakit ba manghihimasok ang China? Ano bang papel nila dito sa Pilipinas, 'di ba? Gaano ba talaga to ka special ang Philippines, no, para manghimasok ang isang malaking bansa katulad ng China? Kaya meron ding mga lumalabas, no, na mga opinion ng mga kababayan natin na iba na naman to, ibang taktika na naman to, iba na naman tong iba na naman yung lumalabas kasi nga nalalapit na yung election mga kababayan. So ayan, patuloy lang po tayo mga kababayan sa ilang linggo na lang po, ilang tulog na lang, May 12 elections na po. Yun po yung totoong people power kung saan, yun po yung kapangyarihan po natin na bumoto, pumili po ng mga leader, na mga kandidato mga kababayan na talagang may planong mapaunlad ang Pilipinas. Hindi yung planong pansarili. Yun mga kabayan, no? Yun yung natin, alam naman talaga natin, no, pagdating sa eleksyon, marami yung mga pangako, hindi na uubusan yan mga kababayan, pati buwan, ibibigay pa yan sa atin. Pero yun lang mga kababayan, no, po tayo, kumbaga background checking po tayo sa mga kandidato na may nagawa na at may magagawa pa para sa bayan natin. Ayan, once again, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng isang oras ng tawanan, pagbabasa ng comments, di ba mga kababayan, chill lang. Alright mga kababayan, no, maraming salamat ulit, no. Yung opinion mong programa is Monday to Friday po yan, 5 p.m. to 6 p.m. mga partners. So see you tomorrow mga kababayan, paalam. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinyon Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.